What's up, KAG? Magandang araw sa inyo. At andito tayo ngayon sa Twitter para sa Axie Infinity update. So, may post sila dito na gusto ko mapag-usapan natin, no? Lalo na ito yung plano nila for 2026 para dun sa darating na laro nila, which is yung Atias Legacy. So, dito sa post nila, so tingnan natin yung recap. Lunation Launch Episode 2 Recap, no? Big Swings, BAXS, and the Path to 2026. Sa mga hindi nakakalam, no, meron tayong tinatawag na launch kung saan pinag-uusapan ng mga developer yung mga plano nila for 2026 para maging transparent sa community. Isa kasi yun sa mga dahilan kung bakit nagiging intact pa rin yung community ng Axie Infinity. So, sa key points na pag-uusapan natin is about 3D accessory rendering, a first look at how air and ground accessories are coming to life in Atias Legacy. Banded AXS o BAXS, introducing an account-bound version of AXS designed to reward real players and suppress bot activity. The Big Swing era. Why 2026 marks a shift away from incremental tweaks toward bold economic restructuring. Axie population control, early discussion on managing the 12 million Axie oversupply through aggressive burn mechanics. Is the Atias Legacy weapon and 3D accessory. So nagkakaroon sila ng parang finalization ng animation, no? Pagdating dun sa mga lineup ng mga weapons, meron nga silang ginawa na fantastic lantern weapon, no? Unique throwable explosive. Bagong weapon siya kasi dun sa Atias Legacy, isa kasi ako sa nakapag-playtest nito last year. So dun nga sa Atias Legacy meron sa mga weapon system, meron ding mga team ng mga Axie na pwedeng gamitin. Tapos ibang-iba siya dun sa nakasanayan natin ng mga laro ng Axie Infinity Origin at saka ng Classic, na which is turn-based kasi yung Axie Infinity Origin tsaka Classic eh. So ito is parang more on MMORPG siya. Tsaka ibang-iba talaga yung graphics niya kaysa dun sa naunang mga laro ng Axie. So tingnan natin . Ayan, so nung nag-playtest kami is wala pa to eh. No? So nagdadagdag talaga sila, ini-improve nila yung game. Lalo na ito yung susunod na big project ng Axie. Sa totoo lang, malaking epekto talaga ito na mangyayari sa market ng Axie Infinity, sa ecosystem ng Axie Infinity. Kasi parang gusto na nilang tumaya sa mas improved na klase ng paglalaro. At madadagdagan din ng utility yung ating mga Axie. Bukod sa magagamit mo siya dun sa tatlong mga laro na which is yung Origin, yung Classic, Homeland, magagamit na rin ngayon yung natin sa Atias Legacy. So, naabangan ko to. Gusto ko tong i-try, lalo na kapag naging, kasi sa lang kami, sa playtest lang kami. So, sa beta test siguro, sana mapili ulit tayo para makapaglaro nito. No? Kasi para mas maging advanced tayo pag dumating na yung pinakang laro talaga is may idea tayo sa pwedeng maging resulta or magandang build pagdating doon. No? Gagawa rin ako ng reaction video about doon sa naging recap din nung Atias Legacy. No? Next ay so, tingnan natin din tong isa. Ayan, no, yung accessory na sinasabi niya, ayan, no, yung parang lumulutang-lutang kay Trip. Ayun, no, yung Dragonfly, yung no. So, meron kasing mga accessory dito na na-obtain ngayon. Ngayon is may mga na-obtain na ng mga accessories, no. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung mga accessories na na-obtain. Iba't iba yung mga napagkukuha na ng mga tao, mga players sa mga accessories. Kagaya nito, yung Snowman, event siya dati na magre-release ka ng Axie tapos randomly
makakakuha ka ng accessory. Sunerte tayo dyan. Nagkaroon ako ng snowman dahil doon. Nag-release ako ng accident, nakakuha ako ng snowman. So, parang 2022 pa ata yun. Tapos, yung iba naman yan, kagaya nitong UFO, sa ano yan, sa Codex. Sa Codex nakuha yan. So, sa Codex kasi is, ayan, Codex. Parang battle pass siya. Battle pass system na once na reach mo yung level 30, magkakaroon ka ng mystic na accessory. No? Hanggang level 50 siya, no? Pero tinarget ko lang yung 30 para makuha lang yung mystic na accessory. So, randomly, magkakaroon ka rin ng mga coin na pwede mong i-roll, tapos magkakaroon ka nun. So, nakachamba na naman tayo doon, nakakuha tayo ng magandang accessory. Bukod doon yung UFO at saka yung fossil guards. Yan. Pag na-reach mo yung level 30 sa Codex, makakakuha ka ng fossil guards. Tapos, marketplace ulit tayo. Balikan natin yung accessory. No? Yan, yung Night Bloom, galing sa Nightmare. Once na may hawak ang Nightmare Axie, nag-airdrop sila noon. Tapos kapag evolve ka ng Axie, na naging Nightmare, tapos naka-hold pa sa'yo, so airdrop ang kanila. Sa mga ganung paraan, nakukuha yung mga accessory. Sa ngayon, yung mga accessories, wala pang mga utility yan. So talagang yun lang, para mas unique lang itsura ng Axie mo, mas maganda, mas personalized. So kaya nag-exist itong mga accessory nito. Pero malay natin, dun sa TS Legacy, bukod sa pinapaganda nila yung graphics, gusto nila maging mas compatible doon sa 3D environment, sana magkaroon din ng utility, no? Para doon sa mga holder ng mga accessories. Next is yung Banded AXS. A major highlight of the launch was the introduction of BAXS, an app token version of AXS currently planned for a Q1 2026 rollout. Here are the key characteristics of BAXS. Okay, number 1, 1:1 endorsement, BAXS is back 1-1 by AXS. So, ibig sabihin, pwede mo pala siyang mabili. Yung BAXS gamit yung AXS. Para sabi dito, dahil back siya ng AXS, so ibig sabihin, pwede mo rin siyang ibenta. So, once na naka-gain ka dun sa laro or kung saan man ng 0.5 BAXS, so pwede mo siyang ibenta. No? Which is kung ano yung presyo ng AXS, yun din yung presyo ng BAXS. No? Number 2 is account bound. It is account bound and non-tradable. You can earn it through bounty boards and Axie games. Use it for breeding or evolutions and stake it, but it cannot be transferred to another account. Okay. So, ito ba yung ipapalit nila sa SLP? Kasi yun ang pagkakaintindi ko dito eh. Kasi tinan nyo, ang nakalagay dito, ma-earn mo siya through Axie games. No? Sa mga hindi updated, no, yung SLP kasi na na-earn sa Origin is tinanggal na. Nagkaroon kasi ng kinokontrol nila yung dami ng SLP na namimint ng mga tao, no? Dahil mayroong issue sa mga bots, no? Na imbis na mga real players talaga yung makinabang is yung mga bots, pinafarm nila yung mga SLP, then dinadump din nila sa market. That is why sobrang baba talaga ng presyo ng SLP ngayon. Pero ako kasi, matagal na ako naglalaro. Ginawa na rin nila ito sa Classic. So sa Classic, doon ka kumikita ng SLP. Then nung nag-introduce nila ng panibagong laro, tinanggal nila yung earnings sa SLP, then inilagay nila doon sa Origin. So, hindi ko alam, no? Pwedeng ang mangyari dito is BXS na at ma-abandon na yung SLP, no? Titingnan natin yan, no? Actually, ang magiging reaction ko dyan is madidismaya ako. Si SLP kasi, yan kasi yung naging brand
ng Axie Infinity, lalo na dito sa Pilipinas. Sobrang sikat ng SLP noong mga panahon na yun. 2021, no? Talagang naging investor noong mga panahon na yun. Next is a reputation-driven exit. If you choose to sell BXS, a fee is paid to the treasury. This fee is dynamic based on your Axie score. High reputation players such as meat keepers will pay significantly lower fees, effectively prioritizing human contribution over farm and dump bot networks. Meron silang bagong mechanics, which is yung mas mataas yung reputation ng isang player, lalo na kung may mga ranks kasi yan eh. Check natin dito ha. May mga ranks kasi yan. Ayan, kunyari itong si KG, view my profile. Yun o, meron tinatawag na Axie score. 0 lang ito kasi kagagawa lang natin dito guys eh. So, may mga activities kasi yan tsaka badges na kailangan mong ikumpletuhin. So, meron niyang iba't iba yun, marketplace contribution or kung ano man, you have 170 badges. No? May mga tasks yan na pwedeng magpataas ng Axie score mo. Bukod pa dun sa dami ng Axie na nabili mo or active ka sa marketplace, nagbabuy and sell ka or sa mga tournaments, no? So tinitingnan yun siguro magiging basehan nila ngayon yung Axie score. So syempre mas mataas yung sabi dito, mas mataas yung rank mo is mas mababa yung magiging fee mo. So, ang dating sa akin nito is, once na nagbenta ka ng BAXS, parang pinaparusahan ka. Kasi bakit? Kasi nagbenta ka, so, tapos hindi mataas yung rank mo, ewan ko kung magkano magiging fee. Once na mababa lang yung rank mo, no? So, titingnan din natin ito. Ito yung naging solusyon nila doon sa farm and dump na ginagawa ng mga bots, no? Tingnan natin, no? Kung magiging effective ba ito pagdating sa pag-actual game na. Kasi, siyempre, makakahanap pa rin at makakahanap na exploit yung mga yan, no? Kaya, malalaman natin talaga pagka dumating na yung mismong game. Saka yung pag na-implement na itong mga changes na ito. Pag na-implement na itong mga changes na ito. Tapos, dito kasi is delikado yung SLP sa totoo lang. No? Baka mawala na rin yung SLP sa ecosystem ng Axie Infinity. Sa pagkakaintindi ko dito kasi, nga, yung BXS, doon, yun na yung pwedeng kitain sa mga bawat game No? Baka yan din ang implement sa Origin or sa Classic. Lalo na ngayon, wala nang SLP sa Classic. Kaya, ewan natin. Tingnan natin kung anong pwedeng maging update nito. Next is yung 2026, the year of big swings. The team explained that past decisions were often slowed by a fear of community reaction, leading to small moves that failed to move the needle. In 2026, Sky may be taking big swings to protect the long-term health of the Treasury and AXS. This includes a clean house approach to prepare the ecosystem for the next wave of users. One of the top priorities is tackling the Axie oversupply 12 million through aggressive burn mechanics that make owning an Axie feel consequential again. Dahil nga doon sa mga bot, ang nangyayari kasi ganito Magbibreed sila ng mga Axie, so nagkakaroon ng oversupply yon. Tapos yung mga Axie na nabibreed nila is pinangpa-farm nila ng SLP through bot. Tapos yung kinikita ng mga bot na yon, is yun yung ginagamit nila para i-dump sa market. So ibig sabihin, farm lang sila ng farm, then kapag naka-farm sila, idadump na nila, ibibenta na nila sa market. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng oversupply ng SLP, nagkakaroon din ng oversupply ng Axie. No? Tapos, siyempre, binibili lang naman yan ng mga nagbobot, ng mga iilan lang. Kunyari, ako lang, tapos meron akong 10 bot. No? Lalaruin ko lang yung araw-araw, ibobot ko lang sila, automatic na nagigay na ako ng SLP, then kapag marami na,
idadump ko sa market. So, ganun yung nagiging kalakaran, no? Pagdating dito sa Axie. Now, which is naging toxic na siya dahil yun lang ang naging dahilan ng Axie kung bakit sila sinusuportahan, kung bakit sila nilalaro. Nilalaro lang yung Axie dahil sa kikitain. Which is, pagka in-explore mo kasi yung Axie Infinity, makikita mo pa dito yung mas kakaiba pang gameplay, no? Kasi ako is fan ako ng Yu-Gi-Oh! Trading card game yun, turn-based din, no? Hindi yung Yu-Gi-Oh! Na nilalaro sa cellphone, no? Way back nung panahon na para lang siyang mga text, yung text na inaano. Pero malaki naman sa text yun, yung Kazuki Takahashi. So, nabili pa ako ng mga booster pack noon para lang makapaglaro noon. No, sumasali rin ako ng mga tournament. Nakikipaglaro ako sa mga kaibigan ko. Kaya nung nakilala ko yung Axie, syempre, magiging honest ako, ang una ko naging dahilan kung bakit ako sumali is the earnings. Kaya ko siya pinukusan, kaya ako nag-invest, kasi dahil doon. Pero, habang tumatagal, kagaya nito is nawala yung Axie, nawala yung SLP, no? Yung mga earnings. So, meron pa rin namang ibang paraan para kumita, pero hindi kasi yun ang main focus ng channel na to. Gusto ko yung concept ng ginawa nila na parang Yu-Gi-Oh! Which is nag-enjoy din ako na nakikita ko rin yung mga cards, yung mga parts, yung mga Axie ko na lumalaban sa mga ibang Axie. Na which is yun talaga na-enjoy ko. Magawa ng mga teams, no? Magagawa ko na siya ngayon dahil mabababa yung mga presyo ng mga Axie. So, nagiging libangan ko siya. Kasi nga sabi ko sa inyo is Yu-Gi-Oh! Fanatic din ako. No? Kaya pagdating dito sa Axie Infinity, natutuwa ako na makita na may mga ganitong laro na which is turn-based na nag-enjoy ka na-animate pa yung nilalaro mo. So, talagang support ako pagdating dito sa Tapos, NFT pa siya which is ikaw talaga yung may hawak nung character mo ng item na pinurchase mo. Hindi kagaya doon sa mga nilalaro ko na Yu-Gi-Oh! No? Na online, which is pag nawala yung pag nagbago bigla yung ng laro is wala na, hindi mo na magamit sa iba. Dito kasi is nagagamit mo siya sa ibang laro. Yun no? Yung mga Axie ko hindi naman nawalan ng game. Nalalaro ko pa rin sa Origin, nalalaro pa rin sa Classic, pwede rin sa Homeland. Tapos ngayon, magkakaroon ng bagong laro which is yung Atias Legacy. So magagamit ko rin siya doon. Kaya talagang bumili lang ako ng isang Axie, magagamit ko na sa lahat. So, yun yung mga nakikita kong advantages tsaka dahilan ko kung bakit ako nag-Axie pa rin hanggang ngayon. Community QA. Why remove SLP farming before the next utility is ready? Doesn't that cause panic? We don't want to rebuild the full hand too early and risk overhyping before delivery. However, SLP farming was accelerating so fast that waiting even one more month would have jeopardized the next phase of the economy. We had to plug the leak now to ensure our future plans have a foundation to work on. So dito may nagtanong about sa bakit nyo tinanggal nga naman yung SLP farming bago yung susunod na utility kapag may utility na yung SLP. So sabi nga, yun nga, ang sagot nga ni Cruz, tinanggal na nila kasi mas masyado ng marami yung mga nagbo-bots, no? Na which is nag-oversupply na rin yung SLP, tapos wala namang nagbe-burn, no? Dito kasi sa SLP is may mga burning na nangyayari. Once na nag-breed ka, so kailangan mo ng SLP para mag-breed. Pag nag-craft ka, kailangan mo ng SLP para makapag-craft. Nabili ako ng mga Axie once na nakakaipon ako ng sapat na SLP para mabili yung mga Axie na gusto ko. Next, are these changes hurting real players more than bots? Sagot naman ni Shade, no.
These changes are designed to benefit real players. They remove incentive for the bot-heavy experience we see today and give us space to polish new products. For years, we spent enormous dev effort on cat-and-mouse bot detection. By leaning into an on-chain system like BAXS and Axis Core, rewards naturally flow to real humans. This frees our developers to build gameplay and features instead of just fighting exploits. Medyo alanganin ako dun sa sagot na to eh. Para daw makapag-focus tayong mga developers sa gameplay at saka sa features. No? Lahat kasi ng game is may mga exploit talaga. Meron talagang mapagsamantala. Meron talagang aabuso sa sistema. Ganun talaga siya eh. Sa lahat ng games naman may ganyan. May mga cheat code, may mga cheater, no? Pero sana itong bagong sistema na nito is ma-minimize, maging minimal lang yung mga gumagawa nito or mas madali sanang mahuli yung mga taong gumagawa nito. Kasi sa totoo lang, meron talagang magli-leak dyan na gagawin nila. Oh, sige, hindi wala ng bot. Pero ito, meron kami nakitang loophole. Was na dyan sa Axis Core, na madedetect agad nila na, teka, ang baba ng Axis Core nito, pero bakit ang lakas nitong mag-earn ng BXS? Tingnan natin, silipin natin yung account. No? So, pwedeng ganun, no? Baka mas mapadali yung paraan para mahuli yung mga ganun na aabuso. No? Pero yung i-eliminate mo yung ganong klase ng exploit is malabo yun, lalo na pag nasa gaming industry ka talaga. No? Pero tingnan natin, no? Hindi naman tayo negative doon. Gusto ko rin yun kasi at least binibigyan nila ng pansin yung mga ganong bagay. At saka tama naman na mas maganda na nakafocus yung developer sa gameplay, no? Tsaka sa features kaysa naman dun sa mga maghahanap lang ng mga nag-exploit, no? Magbaban dito, gagawin panibagong account, then ganun na naman. Next. Why keep putting effort into SLP at all? Why not just use XS? Sabi ni Shade, this is a debated topic even internally. Some of us prefer a pure AXS focus, while others value SLP's history. For now, SLP remains the primary breeding fuel and will likely see further utility, like crafting or stamina, in Axis Core. But make no mistake, AXS is the center of the universe, and BAXS is how we ensure it stays that way. No? Nakikita nyo, no? Yung community is talagang concerned about SLP. Kasi sabi ko nga, ang SLP kasi is yun yung nagpakilala eh. Yun yung sumikat talaga. Yun yung dahilan kung bakit marami nag-a-axin own. No? Isa lang siyang coin na which is talagang nagbigay ng impact sa pangalan ng Axie Infinity. So, lalo na sa ating mga Pinoy, no, sikat na sikat talaga yung SLP. Kaya ganoon na lang din talaga yung pagtatanong ng community kung ano bang plano niyo sa SLP, no? Tsaka bakit kailangan niyo pang importan yung SLP? Kung meron na rin naman lalabas sa BAXS, ano pa bang magiging utility ng SLP, no? Kung sa akin naman, sa point of view ko, no, siguro nga ito na yung tamang panahon para magpahinga na sa SLP. No? Kung hindi na rin naman siya talaga nagiging useful pagdating sa laro, no? Hindi na rin naman siya nagiging parang hindi na rin siya papunta doon sa next plan ng Sky Maybes, ng Axie Infinity, no? So iwanan na natin yung dati, no? Kailangan talaga is nag-i-improve tayo. Uy, sa mga nakikinig, huwag kayo magalit sa akin ha. Kasi ako meron pa rin akong SLP at napakarami kong SLP. No? Pero kung ano yung mas makakabuti sa ecosystem ng Axie, yung makakabuti sa economy ng Axie, no? So doon tayo, no?
Kasi pare-parehas naman tayo na gusto magtagumpay itong Axie. Pare-parehas naman tayo na gusto natin is talagang magpatuloy yung Axie Infinity sa legacy na ginagawa niya. No? Lalo na hanggang ngayon wala pa ako naiisip o nakikitang laro na which is tumagal ng ganito. Na sobrang daming challenges kundi Axie lang. No? Siguro meron lang akong hindi nababalitaan o ano man, pero sa tagal ko sa space, wala pa akong nakitang kagaya ng Axie Infinity. No? Pero syempre, bago nila tanggal yung SLP, i-pump naman nila muna para makabenta-benta naman tayo ng konti dyan. Pero ano, walang biro, no? Marami rin talaga akong SLP. No? Pero kung yun kailangan isakripisyo para sa mas magandang future ng Axie Infinity, so okay ako dun. Pero syempre, depende rin. So, mamaya, tinanggal nila yung SLP tapos ang sunod is tatanggalin naman nila yung BXS naman. Ganun ang mangyayari. So, malalaman natin. Itong 2026 talaga is malalaman natin kung ano yung turning point na mangyayari dito sa Axie Infinity. Next, why should players trust these big swings when floor prices are low? Sabi ni Cruz, doing the same thing repeatedly won't produce different results. We're not happy with $2 floor either. We believe restructuring emission and addressing Axie oversupply are the only viable paths to meaningfully increasing the value and utility of every Axie. These lounges exist because we want to build with the community, not behind closed door. Ayan. So, $2 floor, hindi na po $2 floor. Kano na ba natin? Less than $1 na lang ata. Oh, yun. Less than $1 na lang. So, kita nyo naman, sobrang bagsak talaga yung Axie. Which is, siyempre, kung kagaya ko, nakabili ka dun sa mga mahal na presyo, 500, 300, yung mga floor, ngayon is nag $2 na lang, siyempre, laking lugi mo, laking parang nangihinayang ka. Pero yun nga para sa akin kasi, kaya ako a-Axie pa rin is, gusto kong bumili ng mga teams, gusto kong itry yung mga teams, lalo ngayon na mas less na yung mga values nila. So, makakapag-testing ako na makakapag-try ako na maglaro. Dati kasi, kagaya nung mga termies. Kasi kaya rin ako na-involved dito sa Axis, naging scholar din ako dati. So, termi yung gamit ko. So, gusto kong makabili ng termi din na team. Which is ang mahal-mahal nun dati. So, ngayon is nakabili na ako ng termi. Nga lang, malit na yung presyo niya. No? So, ganun lang siya. Marami kasing different game, maraming different na build dito sa Axie. So, gusto ko siya matry. Siyempre, yung pasok lang doon sa budget ko. So, ginagawa ko lang naman itong hobby para sa akin. No? So, ginagawa ko lang naman itong hobby. Kaya, yun sa mga gusto mag-try, sabi ko nga doon sa last video ko, panoorin nyo yung last video ko, nandyan yung link sa baba. No? Pwede naman kayo maglaro ng Axie nung wala kayong binibili o ginagastos. No? May mga free Axie, tingnan nyo muna kung magugustuhan nyo. Then, bago kayo bumili, pag-aralan nyo muna kung ano yung binibili nyo. Kasi syempre dapat nagja-jive yung mga Axie ninyo. Meron kasing iba't ibang combos yan, iba't ibang composition na pwede mong itry. At ang maganda lang ngayon is hindi ko masabing nanghihinayang hindi ganun kalaki yung kailangan mong gastusin para makapag-try na maglaro. 'Di ba? Lalo na kung gusto mo lang naman siyang subukan. Pero yung mag-expect ka ng earnings, wala dito sa channel na to yun. So, nandito sa channel ko is about gameplay, no? Kung paano siya laruin, ano yung mga pwede nating i-topic pagdating sa mga teams, no? So, yun yung reason kung bakit ginawa ko itong channel na to. No? Hindi about sa earnings, but the gameplay itself. Okay?
So final thoughts. The team reaffirmed that Lunasan Lounge will continue on regular cadence to provide a consistent touch point for the super fans building this world alongside us. While we are finalizing details, we will be sharing a concrete 2026 roadmap over these coming weeks as these big swings come together into a unified vision for the future of Lunasia. So, ano bang reaction ko dito sa update na ito, no? Tingnan natin, no? Obserbahan natin yung mga pwedeng mangyari. Sana lang yung mga ibibigay nilang bagong update is maging favorable naman sa mga players, sa mga real players, di sa mga bots. No? So, malalaman naman natin yung kung ano talaga magiging resulta niyan once na nandyan na yung laro. Pero syempre ngayon, nag-speculate tayo, ano ba mangyayari? Maganda bang bumili ng Axie ngayon or saka na, no? Personally, para sa akin, no? Lalo sa inyong mga bago, no? Wag muna. Dito lang muna kayo, tambay lang kayo dito muna sa channel ko. At least dito, unti-unti natin pag-aaralan lahat ng mga axis, pag-aaralan natin kung paano yung mga laro, gameplay, no? Pero sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo talagang maglaro, pwede naman kayo maglaro. Pero wag muna kayong gumastos kasi may mga free Axie naman. Sa Axie Classic nga lang, hindi kayo makakapaglaro doon. Kailangan nyo talaga may Axie kayo doon. Pero sa Origin, no, pwede kayo makapaglaro. So, yun yung dahilan kung bakit ito yung una kong kinontent, yung Origin. No? Kasi ito yung pinaka pwede maging access ninyo, access point pagdating sa mundo ng NFT. Axie kasi is NFT. So, yun lang. Maraming salamat sa mga nakinig sa update natin. Kung meron kayong mga katanungan, mga comment, o anong naging reaction niyo dito sa update na ito, comment down below. No? Maraming salamat sa pakikinig ulit. Game on!